Amen. Salamat po sa ating pong mga tanging bilang. Sabi doon, our God is faithful, our God is gracious. Amen. Salamat sa paghahanda ng mga puso sa pamamagitan ng mga tanging bilang nating pong napakinggan. And this time, ibigay na po natin ang ating pong buong atensyon. Pakita po natin na tayo po'y nagpapasalamat sapagkat if ever there is always opportunity, gagawin ng ating pong mahal na bishop na mga kasama tayo. Amen. Pakita po natin yung ating pong appreciation sa ating pong pagsagot sa bawat sa ating pong pakikinig na salita ng Diyos. Ibigay po natin ang ating pong ibigay po natin 100% attention as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ang ating pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega. Preach on! Amen. Ayan si Pastor Rodel, di ba? Kung ikaw si Teacher Maricel, paano ba namang hindi ka mai in love kay Pastor Rodel? Kaya hanggang ngayon, talagang damang-dama natin na talagang, well, good evening po sa inyong lahat. Ayan. Pakitapat mo nga yung camera sa bawat mukha ngayong gabi para makita natin kung sino talaga yung mga nakatutok dito. Ha? Kasi pag tinutok sa inyo yung camera, makikita kung nakatutok din kayo. Okay? So, wag kayo sa camera tumutok. Dito kayo tumutok. Okay? So, mga taga-Victory Fundamental Baptist Church, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Amen? Ayan. Amen naman tayo dyan, mga taga-Victory. O yan, narinig nyo? Ha? Narinig nyo? Paano nangyari? Okay, so at sa mga kasama po natin sa online, una, nagpupuri po tayo sa Panginoon sapagkat kahit sa ganitong setup na tupad ko po na sa mga ilang sunod-sunod na service natin ay nakapag-ministeryo po ako sa inyo. Amen? Parang ang plano ko, hindi na tumuloy sa mga engagement ko po nitong year na to. Parang ang sarap-sarap sa puso na ang kasama ko, Living Water at saka Victory. Ha? Pwede kayang gano'n na lang gawin natin? Hindi, ang alam nila, bait-bait nyo. Pumapayag daw po kayo. Kaya nagpapasalamat sa Living Water ang marami po dahil hindi po kayo madamot, pinahihiram nyo po ang inyong pastor. Hindi nila alam, hindi lang pinamimigay pa. Okay, so this time, dadako na po tayo sa pinakapaborito po ng ating church. Amen? Ano po ang paborito nyo? Wow, salamat po sa Panginoon. At siguro po, buksan na natin yung Bible natin. 1 Kings chapter 19. Yan, gusto kong maging masaya kayo kasi ang pag-uusapan natin ay ang mga seryosong problema ni Elijah. The serious problems of Elijah. 1 Corinthians or 1 Kings. 1 Corinthians tuloy. 1 Kings chapter 19. Kung nakita na po, let me know by shouting Amen. Okay, 1 Kings chapter 19, verse number 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with a sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord. Take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of the meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?
And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu, the son of Nimshi, shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abel-Meholah, shalt thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin ang pagkabasa ng iyong banal na salita. At ngayong sandaling ito, O aming Diyos, pakalinisin mo po ang aming isip, ang aming puso, at ang kabuuan ng aming pagkatao. At nawa dakilang Diyos, makapenetrate po sa puso namin ang iyong mensahe. I pray, O Father, that you will again talk to us through thy word. Empower me, O Lord, I pray. And please, ikaw po ang magpakahayag sa buhay ng bawat isa. Turuan mo po kami sa dapat naming matutunan. Paalalahanan mo po kami sa bagay na aming nakakalimutan. Patibayin mo po kami, dakilang Diyos, at madaig namin ang aming kahinaan. At hiling po namin, O Diyos, na kami po'y iyong patuloy na pasaganahing espiritual at palaguin, sapagkat alam ko po na ito ang iyong kalooban. Salamat po sa Victory Fundamental Baptist Church, sa kanila pong katapatan na kahit sa ganitong setup, sila po ay talagang tutok sa iyo at sa iyong salita. At salamat po sa Living Water Baptist Church sa patuloy na pagtatapat at pagbibigay kahalagahan sa gawaing kagaya nito. Muli po, aming Ama, sa iyo po ang aking panalangin. Kausapin mo po kami sa kaparaan ng nais mo at naway maging matugunin ang aming puso sa magiging pangungusap mo. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. Paano ba natin sasabihin hindi seryoso ang problema nitong si Elijah sa kalagayang ang tagpo na binasa po natin ay ang tagpo na gusto na niyang mamatay? Mga kapatid, mga minamahal, panalangin ko po sa Diyos na kung sakali man na ngayong gabing ito ay meron tayong mga iniisip, pinagdadaanan, o nagiging kabigatan na halos nagdadala sa atin sa kaisipan na makikita nyo po dito sa ating pong pag-aaral kay Elijah. How come na si Elijah ay dumating sa punto ng kanyang buhay na gusto na niya, nakunin na siya ng Diyos at siya ay mamatay? Mga kapatid, naniniwala po ako na sasang-ayon kayo sa akin na seryosong problema po ito. Pero dito po sa ating magiging mensahe, I want all of you to see not just that specific statement na nanggaling sa kanya, kundi yun sa kabuuan, ano ba talaga ang seryosong problema niya.
Mga Kristiyano, mga kapatid, alam ko po na alam ninyo, na alam ng Diyos kung ano ang ating kalagayan. Alam ko po na alam ninyo, na alam ng Diyos kung ano ang nasa ating kaisipan. Alam ko po na alam ninyo, na alam ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Mga kapatid, at ngayon po, gusto kong matuto po tayo, gusto ko po na somehow, maramdaman po natin ang naramdaman po nitong si Elijah. At kung sakali po, mga kapatid, na ngayong gabing ito, nandun ka sa ganung takbo ng pag-iisip na para bang wala ng kabuluhan ng lahat, para bang wala ng kwentang mabuhay, para bang ang solusyon na lang naiisip mo, mabuti pa, mawala na lang ako. If you are in that situation right now, ang nais ko po, ang mensaheng ito ay mangusap sa iyo. Just try to imagine that in the life of Elijah, he experienced so many things sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, yung unlimited provision. He experienced the unlimited provisions of God. He experienced the undeniable presence of God. He experienced the unbeatable power of God. Mga kapatid, alam niyo po, itong bagay na ito, even the protection of God in his life, we cannot deny that Elijah experienced that. Amen? How about you tonight? Hindi mo ba nararanasan sa buhay mo yung unlimited provision ng Panginoon? Hindi mo ba nararanasan sa buhay mo yung presensya ng Diyos na sumasama sa iyong parati? Yung presensya ng Diyos na nandiriyan na hindi mo may tatanggi na kung hindi mo siya kasama, baka hindi mo na nakayanan ng lahat. Tama? Yung pong kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ito po ay pinapagtibay, ito po ay napatunayan sa pamagitan po ng wild bird. Ito po ay napatunayan sa pamagitan po ng water brooks. Ito po ay napatunayan sa pamagitan po ng widow's bread. Ito po'y napatunayan sa pamagitan po ng wiping out of Baal's prophet. Ang ibig sabihin, mga kapatid, the unlimited provision of God, the undeniable presence of God, mga kapatid, the unbeatable power of God, ito po ay obviously makikita natin because how the Lord provided for Elijah, mga kapatid, yan po ay recorded sa Biblia, and I am telling you, if we will be true and honest sa sarili natin, the same thing na nararanasan natin. Amen? Hindi ba, mga kapatid, we experience God being our Jehovah Jireh. Mga kapatid, mga panahon at pagkakataon, nang akala mo, hindi ka makakaraos, hindi ka makakasurvive, nang akala mo, tapos ka na, hanggang doon na lang hangganan mo, pumasok ang pandemic, pumasok ang sitwasyon na nawalan ka ng trabaho, pumasok ang sitwasyon na ang hirap-hirap ng inyong naging kalagayan, but still, nakasurvive ka. Why? Because of the unlimited provision of God, because of the undeniable presence of God, and because of the unbeatable power of God. Kumbaga, mga kapatid, kung magpapakatotoo tayo sa mga naranasan natin sa buhay na ito, ano po ba ang naging tagpo? Hindi ba, mga kapatid, just try to imagine the amazing, work of God in His life. So the reason why I am emphasizing this, because it is a good realization na kung tayo po ay haharap sa katotohanan ng buhay, hindi po nagiging dahilan sa marami ang lahat ng mga bagay na pinatunayan ng Diyos para hindi na siya dumating sa punto ng kanyang buhay na madi-discourage pa siya. So ito po'y mahirap isipin that how come na dumating sa punto na nanaig pa ang discouragement sa buhay ni Elijah sa kabila ng lahat ng naranasan niya sa Diyos na talagang tumayo para sa kanya. Amen? Nung harapin niya yung mga propeta ni Baal, nakita niyo kung paano na wipe out sila. Amen? Makikita nyo kung paano natalo po sila. Minsan, mga kapatid, meron pong mga pagkakataon na tayo po parang si Elijah kasi dito sa sitwasyon na ito, he feared Jezebel. Alam po natin yan. He fled. Siya po'y tumakas, mga kapatid. Tama po ba? So, yan po, mga kapatid. At nakalimot siya
Nakalimot siya doon sa katatapos lang na tagumpay niya. Nakalimot siya doon sa gawa ng Panginoon sa buhay niya. Nakalimot siya na ang lahat ng may hirap na sitwasyon ay nalagpasan niya. Nakalimot siya na tinugunan ng Diyos ang pangangailangan niya. Nakalimot siya, mga kapatid, na kahit ang mabigat at mahirap na sitwasyon, malalagpasan niya dahil may Diyos na kasama niya. Dahil may Diyos na makapangyarihan na higit sa lahat ng sitwasyon, higit sa lahat ng problema. At pag yan po ay nangyari sa buhay natin, hindi na ako magtataka na ang seryosong problema na naranasan ni Elijah ay the same problem na mararanasan natin. Pagod ka na ba? I must admit that the reason why God led me to this message because I need it. I must admit nade-drain po ako. Kinausap ako ng Diyos using this story. Damang-dama ko na po ang pagod. Pagod hindi sa katawan. Ang dami ng preaching hindi po makakapagod sa akin. Pagod sa mga nararanasan sa buhay, pagod sa mga iba't ibang problema na hinaharap ng mga taong mahal mo at inaalagaan mo. Pagod na parang sa kabi-kabila, mga kapatid. Para bang may mga threat na dumarating sa buhay mo. Mga kapatid, sabi ko, eksaktong-eksakto ito. Because in my 35 years sa pagpapastor, never na ang Diyos nagkulang sa akin. Never na ang Diyos binigo ako. Pero heto ko. Dumarating ako doon sa point na parang bigla na lang. Parang bigla na lang ang naiisip ko. Ganito na lang ba? Dumarating ako doon sa time. Parang pakiramdam ko, nag-iisa ako. And maybe tonight, the same thing na naiisip mo, na nararanasan mo, na parang pagod ka, parang ang pakiramdam mo, nasaan sila? Parang ang pakiramdam mo, ang hirap ng sitwasyon, ang hirap at komplikado ang sitwasyon ng buhay mo. Mga kapatid, the Lord used this story to make up my mind, to rebuke me, para wag ho akong magtuloy-tuloy sa ganong klase ng kaisipan. Simple illustration. Hindi ba pagka-service, napapansin niyo po ito, pagka kayo parang hindi kausap, pagka kayo parang wala dyan, pagka kayo po, kaya sabi ko, what a timing. Because when the precious rubies, I do not know kung ano pumasok sa isip nila para pasukin nila ako sa office. But I know na alam ng Diyos that I need that. Alam ng Diyos na kailangan ko yun, na maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Merong mga nagpe-pray sa akin. Merong mga handang masasabi nating tumayo na kasama mo. Mga kapatid, yung makareceive ka ng text at sasabihin sa iyo, Bishop, sa totoo lang po, mahanap lagi ako ng pagkakataon because I am very thankful to God sa ginawa mo, sa buhay ko, personal, sa pamilya ko. Mga kapatid, rebuke lahat sa akin yon. So ngayong gabing ito, tingnan nyo, mga seryosong problema, nito pong si Elijah. And you know one of his serious problem? Self-pity. Self-pity! Yung ganong damdamin na ang pakiramdam mo, nag-iisa ka. Yung bang habag na habag ka at awang-awa ka sa sarili mo. Ayoko na pong maging plastic sa inyo, mga kapatid. I want to tell you the truth because you know that the battle is not easy. The task is not easy. My responsibility is not easy. Ang dami pong umiikot sa buhay ko, mga kapatid. At dardoon ako sa katayuan na ang pakiramdam ko, kawawa ka naman. Nagsasakripisyo ka na't lahat. Alam nyo, pag dinapuan kayo ng self-pity, napakabigat na laban yan.
Yung talagang ang pakiramdam mo, api ka. Yung ang pakiramdam mo, kawawa ka. Yung ang pakiramdam mo, nag-iisa ka. Yung ang pakiramdam mo, pinabayaan ka. Na ang pakiramdam mo, parang wala nang nagmamalasakit sa iyo. Yan po ay isang delikadong kalagayan. At sinasabi ko po sa inyo, isa yan sa serious problems ni Elijah. Self-pity. Mahirap pong mag-service na ang pakiramdam mo, wala yung mga tao dyan. Mahirap pong nagpipreach ka na ang pakiramdam mo, wala yung mga tao dyan. Mahirap na nagsiserve ka na ang pakiramdam mo, wala yung mga tao dyan. Tapos para bang lahat sa kalagayan mo, ako ba? Ako na lang, kakaawa. Mga kapatid, Diyos ang isipin mo, hindi ka maaawa sa sarili mo. Kaya ka naaawa sa sarili mo, sa tao ka naghahanap eh. Kaya ka naaawa sa sarili mo dahil ang hinahanap mo, yung ganti ng tao sa lahat ng ginagawa mo. Masyadong namamagnify yung sarili mo, mga kapatid. Para sa akin po, para ang self-pity, hindi po makapanaig sa buhay natin. Always put in your mind, your God who is ever faithful to you. Umakanta si Brother Billy. Nakinig ba kayo? Kasi kung nakikinig kayo, hindi pwedeng hindi ka mapapa-amen dun eh. He's been faithful. At Imaan, paborito nyo po yan, di ba? Pagka ho kinakanta ni Nanay Maan yan, talaga namang full of. Kaya sabi ko, Lord, I want to preach this message na hindi nagahari yung emosyon ko, pero dahil totoong-totoo sa akin to, madalas na kung pababayaan ko lang at hindi papasok ang Diyos sa isip ko, madadaig ako ng habag sa sarili ko. Mga taong pinagmalasakitan mo, mga taong inaalagaan mo, mga taong talagang tinatrabaho mong mabuti, pero parang wala silang pakialam sa iyo. Kahit na ikaw ay mabigatan, kahit na ikaw, kaya aabahin mo ngayon ang sarili mo, kawawa naman ako. Ano ang epekto sa iyo kapag ang tingin mo, kawawa ka? Ngayon, sa konseptong Kristiyano, tama po ba na ang Kristiyano, ang tingin niya sa sarili niya, kawawa siya? Alam niyo po ba na kung ang ating pag-uusapan ay ang katotohanan ng salita ng Diyos, kung meron pong tamang kaisipan bilang Kristiyano, hindi ito kawawa ka, mapalad ka, pinagpala ka. Bakit? Sapagkat laging mabuti ang Diyos. Napakatapat ng Panginoon. Sa mga panahong kulang ka, siya ang kasapatan mo. Sa mga panahong nangangailangan ka, siya ang kasaganaan mo. Sa panahong mahina ka, siya ang kalakasan mo. Sa pamagitang may kaguluhan ka, siya ang kapayapaan mo. Laging handyan ang Panginoon at laging supisyente ang Panginoon. So panahon na para ialis mo sa isip mo, burahin mo sa isip mo, nakawawa ka, ang lagi mong tatandaan, Kristiyano ka, mapalad ka, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Yan ang dapat laging ipinapasok natin sa isip natin. Di ba nangyayari sa buhay natin yan? Yung panghabang iniisip mo yung lahat ng hindi magagandang nangyari. Tapos biglang papasok ang Diyos sa isip mo. Buti na lang nandyan ang Panginoon. Buti na lang pinagpala ako na nandyan ang Panginoon. Self-pity. Isa sa problema ni Elijah. Ikalawang problema ni Elijah, seryosong problema to. His senseless prayer. Number 1, his self-pity. Yung kaawaan mo ang sarili mo, problema yan. Seryosong problema yan. Dahil kapag hindi mo na-conquer yan, saan ka dadalhin yan? Buti pa mamatay na lang ako. Buti pa mawala na lang ako. Buti pa umalis na lang ako. Buti pa tumigil na lang ako. Maiisip mong buti pa yung hindi mabuti, mga kapatid. Yan ang problema ng self-pity. Pag tinalo ka ng self-pity, magiging mabuti pa sa'yo yung hindi mabuti. Mabuti pang hindi na lang ako dumalo. Mabuti pang hindi na lang ako magpatuloy. Mabuti pang tumalikod na lang ako. Mabuti pang magpakamundo na lang ako. Mabuti pang mag-enjoy na lang ako sa mga bagay sa mundong ito. Yan ang mga iisipin mo mabuti. Na pagka ikaw ay nagising sa salita ng Diyos, hindi mabuti yon. Hindi mabuti na tumigil ka. Hindi mabuti na tumalikod ka. Hindi mabuting magpakamundo ka. Hindi mabuti na magpatangay ka. Hindi mabuting maisip mo na mamatay ka. Hindi mabuti yan, kapatid. Isang bagay na dapat nating mapagtagumpayan. Self-pity. And then, his senseless prayer.
Ano hinihiling niya ngayon sa Diyos? Kunin mo na lang ako. Panginoon, kung ganito rin lang, patayin mo na lang ako. Magpe-pray ka rin lang? Tatawag ka rin lang sa Diyos? Yung walang kakwenta-kwenta pa ang sasabihin mo sa Kanya? Alam niyo, kung may sakit ka, ang prayer mo, pagalingin mo ako, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang hirap-hirap ng sakit ko, patayin mo na lang ako. Nag-pray ka na rin lang, hindi mo pa pinag-pray, di ba? Na ang gawin ng Panginoon, pagalingin ka. Tingnan niyo po si Ate Miriam, nakasurvive sa cancer. Why? Hindi bumitaw ng panalangin. Bukod sa atin, siya mismo ang naging prayer niya because naniniwala siya sa unbeatable power of God. Naniniwala siya na ang presensya ng Diyos na sa kanya. Naniniwala siya na ang Diyos ay provider at protector, mga kapatid. So, she prayed to God, and now, testimony na lang po yan na si Ate Miriam ay cancer-free. Survivor. Cancer survivor. Kasi natutunan niyang mag-pray ng tama. Ikaw, kapag ka nakaranas ka ng ang pakiramdam mo, discouraged ka. Di ba pagka discouraged ka, ang prayer mo dapat encouragement. Pag gipit ka, ang prayer mo dapat provision. Di ba? Pag nahihirapan ka, ang prayer mo dapat kagaangan. Kung naguguluhan ka, ang dapat prayer mo, kapayapaan. Kung meron kang kaalit, ang prayer mo dapat, ano ho? Mawala na siya? Mawala ka na? Magkaayos kayo. Para sa akin, isang klase ng panalangin na walang kakwenta-kwenta. Walang tamang kaisipan. Panginoon, kunin mo na lang ang buhay ko. Dahil hindi ako kasing, ayan, self-pity yun eh. Baka naman pati sa malas, naniniwala ka na sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Seriously speaking, nung naranasan mo na apektuhan ng trabaho mo, nung naranasan mo ang hirap sa gusto mong gawin para sa mga anak mo, nung naranasan mo yung sama ng loob sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo, anong mga tumatakbo sa isip mo? Kawawa ka. Api ka. Api ako. Nung naka-experience ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, okay? May mga kagustuhan ka na hindi mo nakakamtan. Ano ang takbo ng isip mo? Kawawa naman ako. Ang tanong ko, ano ipagpe-pray mo? Alam mo ba na kung yun ang magiging prayer mo, hindi lang ikaw. Ang daming maapektuhan. Mga kapatid, the serious problems of Elijah. Number 1, his self-pity. Number 2, his senseless prayer. Number 3, his self-centered perception. Alam niyo po ba ang klase ng kaisipang tinaglay ni Elijah? Na ako lang. Na sentro po siya sa sarili niya na siya lang. Alam niyo po bang sinaway siya ng Diyos? Sabi ng Diyos, Elijah, gutom lang yan. Arise and eat. Kaya okay lang kumain ng kanin, arise and eat. Alam nyo, iwasan nyo pong pumunta. Buti pa pumunta ka kay Jennifer. Pero yung sa Juniper, wag. Kasi sa Juniper tree, discouragement yon. Pero kay Jennifer, encouragement yon. Kita mo, pati si BJ, napapa-oo natin dyan. Mga kapatid,
kapatid, mga minamahal, alam nyo po na itong si Elijah, nung na-self-pity siya, dinala siya sa walang kwentang prayer, mga kapatid, at ang kaisipan niya, nilunod siya ng kaisipan na nag-iisa siya. Diyan ko sinasaway ang sarili ko. Pagka po nilalagay ng dyablo sa akin, hindi ka mahal ng mga miyembro, tingnan mo malungkot sila. Kasi isa sa battle ko yan, gusto kong maging totoo sa inyo. Yung pag pumunta ka sa ibang mga churches, halos lumulundag dahil nakikinig. Hindi ko sinasabi lumundag kayo, ho? Tapos kapag minsan nasa church, yung mga makikinig sa iyo, yung parang wala sa sarili, alam nyo, minsan ginagamit ng diablo yan para mag-isip ako ng, masaya ba talaga tong mga ito pag nandito ako? Parang nagkasunod-sunod lang na 3 beses ako nandito, parang nalungkot na yata kayo. Hindi na yata talaga kayo sanay. No. Alam ko po na masaya kayong nagkakasama tayo. Pero hindi sapat yun na alam ko. Kailangang maramdaman ko. Pero mali ako. Hindi kailangan kayo ang maramdaman ko. Sapat na nararamdaman kong nandyan ang Diyos, anuman kayo. Kasi pagka ang akin po naging basis kayo, baka madaig ako nung isipang ganon. Kasi hindi nyo po mayalis. Kaya nga sabi ko po, isa sa maganda sa pagdalo, disiplina. Kasi ang isa sa trabaho natin, hindi lang pagsamba, kundi pagpapalakasan sa isa't isa. Kaya po ang isang bagay na pinapansin ko, pagka umaattend ka na, tulala ka at parang wala ka sa sarili. Dapat opening pa lang, kasama ka na. Dapat kantahan pa lang, kasama ka na. Dapat pag nag-special number, kasama ka. Dapat sa lahat ng bahagi ng service, kasama ka. Kasi ang danger nito, kasi ang sabi may 7,000 pa raw na propeta na hindi pa iniluluhod ang tuhod kay Baal. Pero bakit ang pakiramdam ni Elijah? Nag-iisa siya. Ang problema hindi sa mga propeta. Ang problema na sentro siya sa sarili niya, na ang tingin niya siya lang. At yun po ang rebuke ko sa sarili ko, mga kapatid. Na minsan pag after ako doon sa kung ano mararamdaman ko sa inyo, doon ako nadadali ng diablo eh. Yes. Kasi may mga Kristyanon talagang minsan masaya naman talaga, hindi lang talaga masayahin. Ay, hindi lang pala halata. Yung bang bless na talagang pigil na pigil pa. Hindi, sana maging eye-opener din po sa lahat yan. Opo. Prayer, mag-pray kayo. Scripture reading, sumama kayo. Awitan, sumama kayo. Mga kapatid, hindi nyo alam po, pwede palang gamitin ng diablo yon para maisip ng katabi mo, parang hindi kasama to. Maisip ng pastor nyo, para namang wala akong kasama rito. Nangyayari po yan sa maraming churches. Praise God, sa church natin, hindi pa gano. Baka mamaya, pag isa na lang tutunog sa mini orchestra, sasabihin niya, ako na lang ang nag-iisa. Mabuti pa, mamatay. Kawawa naman. Iisa na nga siyang natira. Nararamdaman niyo po ang puso ng mensahe? Wag na wag kang papayag na ang iisipin mo ikaw lang. Naniniwala akong bukod sa Diyos, nandyan kayo. Amen? Ha? Mga kapatid, marahil hindi katulad ni Elijah, pero nandyan sila. Hindi pa rin nila iniluluhod ang tuhod nila kay Baal. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, huwag tayong padaig doon sa kaisipan na parang ang tingin natin sa sarili natin, tayo lang, ako lang. Mga minamahal, paano nangyari na itong si Elijah na tinayuan ng Diyos sa more than 400 prophets of Baal, di ba? Dumating sa point na sa banta ni Jezebel, natakot. Sa banta ni Jezebel, tumakas. Sa banta ni Jezebel, nakalimot. Di ba? Sometimes ganun po tayo eh.
Pagka may presenting banta sa buhay natin, pagka meron tayong haharaping problema, minsan nadadaig tayo ng takot, minsan gusto nating takasan, at minsan, mga kapatid, nakakalimot tayo. Preacher Jojo, pasensya ka na, hindi ko kaya. Nangako ako kay Preacher Jojo, hindi ako lalakad ngayon eh. Hindi ko kaya. Mga kapatid, sa banta ni Jezebel, natakot si Elijah. Tumakas si Elijah. At nakalimot si Elijah. Itatanong ko sa iyo ngayong gabi, diyan ba sa banta ng problemang kinakaharap mo, hindi ka ba nadadaig ng takot? Hindi ka ba nakakaisip na buti pa, lumayo na lang ako? At hindi ba yan naging dahilan para makalimutan mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Sino sa inyo nakaranas ng nagipit? Paano kayo nakaraos? Sino sa inyo ang nakaranas ng nanghina? Paano kayo napalakas? Sino sa inyo ang nakaranas ng nasaktan? Paano kayo naibsan? Paano kayo naginawahan? Sino sa inyo ang nakaranas ng madilim na karanasan? Sino nagbigay ng liwanag sa inyo? Si Elijah humarap sa hindi bibirong laban sa kanyang buhay. Ano nangyari? Nagtagumpay. Mga kapatid, hindi biro yung kanyang nalagpasan. Mula doon sa lugar ng kagutuman, pinakain siya ng Panginoon. Sa mahihirap na sitwasyon, sinamahan siya ng Panginoon. Nung harapin ang mga propeta ni Baal, hinayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pero sa isang iglap, heto si Elijah na tinugon ng Panginoon, si Elijah na pinakain ng Panginoon, si Elijah na binigyan tagumpay ng Panginoon. Dito sa ating pong teksto, si Elijah na nilulumpo ng takot, nandoon ang kaisipang tumakas, nandoon po ang kanyang pagkalimot. Dahil ba sa nararanasan mo? Pwede mo nang kalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Naririnig niyo po ako, mga kapatid? Dahil ba may naranasan kang hindi maganda? Dahilan na yan para makalimutan mo yung lahat ng ganda na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng kaputihan ng Diyos sa buhay mo. I praise God because of this story. I praise God because of this message. Natauhan ako, mga kapatid. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo, sa mensaheng ito, hindi kayo ang unang concern ko. I need this message, mga kapatid, because Satan is trying everything to put me down. Pagod ako. Nangihina ako, mga kapatid. Ang dami-dami kong natagumpayan. Ang dami-dami kong dinaanan. Kasi nagdudwell ako sa hindi tamang kaisipan. Seryosong problema ni Elijah. Self-pity. In Christianity, self-pity is not healthy. In Christianity, self-pity is not healthy. Hindi nakakatulong sa'yo yun. Yung hinahabag mo yung sarili mo. Dahil wala ka ng mga bagay na meron ng iba. Dahil sa hindi mo naranasan yung naranasan ng iba. Dahil meron kang mga pinagdadaanan sa buhay mo. Yan ba'y dahilan para sabihin mo na kawawa ka? Kamusta na ang Diyos? Para mo naman sinabing walang kwenta ang Diyos na kinakawawa tayo. Hindi ka kawawa. Iniisip mo lang yan. Sa totoo lang, anumang sitwasyon mo sa buhay, mapalad ka, pinagpala ka, sapagkat may Diyos na hindi ka iniiwan. May Diyos na hindi ka pinababayaan. May Diyos na laging tapat sa iyo. May Diyos na laging nag-iingat sa iyo. May Diyos na tumutugon at nagsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Kailanman ang Kristiyano hindi kawawa. Kaya self-pity is not healthy. Amen? Problema sa spirituality yan pagka natalo ka ng habag sa sarili.
Kaya wag na wag kang magpe-pray na katulad nun. Senseless prayer. Ang ipag-pray mo, malagpasan mo yan. Ang ipag-pray mo, mapagtagumpayan mo yan. Ang ipag-pray mo, matugunan yan. Ang ipag-pray mo, mapalakas ka. Ang ipag-pray mo, mapagaling ka. Ang ipag-pray mo, makalagpas ka sa kagipitan mo. Hindi yung buti pa, mawala na lang ako kaysa daming problema sa buhay ko. Tatakasan ko yung tawag ng Diyos sa akin. Dahil nabibigatan ako, tatakasan ko po itong buhay na pinaglagyan ng Diyos sa akin dahil nasasaktan ako. Mali! Kaya salamat. Ginising ako ng mensaheng ito. Salamat sa mensaheng ito. Wala kayong alam sa napakaraming laban sa buhay ng inyong mga pastor. Normal na tao. Yun lang pala solusyon. Pahinga, kumain. Mag-isip-isip. At ibalik mo sa gunita mo the unlimited provision of God. The undeniable presence of God. He will never leave you. He will never leave us. He will never forsake us. And the unbeatable power of God. In God's side, there is sure victory. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano gumawa sa inyo ang mensaheng ito. But to me, personally, I can say, I need this message. The Lord talked to me through this message. Nilakasan ko po sigaw ko para marinig ko. Talagang higit na nilakas ko ang sigaw ko para marinig ko ang mensahe. I need to hear this message. Sometimes, you will experience sleepless night. Hindi dahil sa hindi ka lang makatulog, kundi dahil sa maraming bagay na tumatakbo sa iyong isipan. I can say na sapat ang mensaheng ito to make up my mind, to realize na hindi magiging tama kahit kailan ang isipan ng pag-ayaw. Napagod ka, aayaw ka. Nahirapan ka, aayaw ka. Nasaktan ka, aayaw ka. Dahil sa may mga hinaharap kang laban, aayaw ka. Paano na ang Diyos? Pinabayaan pa tayo ng Diyos? Meron bang maitutukoy kang panahon at sandali na pinabayaan ka niya? Para kahabagan mo lagi ang sarili mo? Para lagi kang maawa sa sarili mo? This is what I realized, my friend. Kung nahihirapan ka, hingi ka ng tulong sa Diyos. Kung may pinagdadaanan ka, magtiwala ka at kumapit ka sa Kanya. Pero wag na wag kang darating doon sa punto. Naharap ka sa Diyos na parang aping-api ka, na parang kawawang-kawawa ka. Kasi para mo na ring sinusumbatan ng Diyos. Para mo na ring sinasabing pinababayaan tayo ng Diyos. Kaya itong kaisipang ito, napakalaking bagay sa akin. It is always wrong to think na kawawa tayo. Anak tayo ng Diyos. Kailanman hindi tayo kawawa. Daya ni Satanas yan. Kasinungalingan ni Satanas yan. Kasi ang gusto lang talaga ni Satanas, matakot ka, tumakas ka, at kalimutan mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo.
Don't you ever allow that to happen. Always remember the unlimited provision of God, the undeniable presence of God, and the unbeatable power of God. Always remember that God will never leave you. He will never forsake you. Always put in your mind that you are so blessed having the kind of God that we have. We're so blessed. Panginoon, salamat sa salita mo. Humihingi po kami ng tawad sa mga kaisipang katulad ng inisip po ni Elijah. Marahil po, hindi naman specific na ang hiling namin sa iyo, kunin mo ang aming buhay. Pero posible po na may mga pagkakataong daig kami ng awa sa sarili namin, Panginoon. Yung bang pagka nasasaktan kami, pagka nabibigatan kami, kapag ka nahihirapan kami, pag kami mga hindi kami nakukuha sa buhay namin, ang pakiramdam namin, kawawa kami. Lord, please, ituwid mo po ang ganitong pag-iisip. Nawa, lagi naming panghawakan ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, thank you for blessing me tonight through this message. Thank you for talking to me. Thank you for the realization, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Forgive us, Lord. Forgive us. Isuko na po namin ang ganitong mga kaisipan, Panginoon. Turuan mo kaming laging magtiwala sa iyo, ano man ang sitwasyon namin sa buhay. Nawa maniwala kami na katulad ni Elijah, kahit nasa kagutuman, kaya mo kaming pakainin. Kahit ano ang aming karamdaman, kaya mo kaming palakasin, kaya mo po kaming pagalingin. Kahit ano pong masasakit na naranasan namin, kaya mo kaming papaghilumin, Panginoon, sa sakit ng mga karanasan. At kahit ano pong laban, kaya mo kaming bigyan ng tagumpay, o aming Panginoon. May we not forget that, Lord, at huwag kami mapadaig sa takot, Panginoon. May we completely rely on you and on your power, O God. Lord, thank you so much. Pakinggan mo po ang daing at hiling ng iyong mga anak. Pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Diyos, pinupuri ka namin sa message na ito. We praise you for this message, Heavenly Father. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Thank you so much. God bless.